Ang Living Water Christian Fellowship, UNIDA, ay nagsimula sa isang pangitaing ipinagkatiwala ng Diyos sa isa sa kanyang mga anak. Noong taong 2004, ang yumaong Pastor Jim Estores ay lumipat ng tirahan dito sa Buhay na Tubig. Ipinakita sa kanya ng Panginoon na ang lugar na ito ay isang mayamang lupang nagtataglay ng maraming kaluluwang uhaw sa salita ng Diyos, na siya namang nagbunga ng hangaring makapagsimula ng isang bahay-sambahan sa dakong ito. Ang pangitaing ito ay naibahagi kay Pastor Vic Bautista, na siya namang nagbahagi nito sa nooy Ebanghelista General na si Pastor Ruel Camia. Kaya naman, bagamat naunang pumanaw si Pastor Jim, ay hindi namatay ang ilaw ng pangitain sa pagtatayo ng iglesia sa Buhay na Tubig. Sadyang napakadakila ng mga plano ng Diyos. Noong taong 2009, niloob niya na makapag-ugnayan sina Pastor Vic at Pastor Ruel kay Pastor Romy Cantada. Sa mga panahong iyon, si Pastor Romy ay naghahanap ng isang iglesyang mapagpapastoran. Maliban dito, maging si Pastor Dante Salud ay nasalo ang dakilang adhikain ukol sa pagpapasimula ng isang bahay-sambahan. Ika-9 ng Agosto, taong 2009, nang idaos ang unang panlingguhang pagsamba sa loob ng bahayan sa Phase 1 Barcelona na siyang nagsisilbing bahay-sambahan hanggang sa kasalukuyan. Bagamat ito ay ang unang linggo na nagkaroon ng sama-samang pagsamba, ipinamalas ng Panginoon ang kanyang pagkilos sa humigit kumulang na 70 katao na dumalo. Ang bahay-sambahang ito, na isang kampo misyonero ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo, ay pinangalan ng Living Water Christian Fellowship sa paniniwalang ang pundasyon at sentro nito ay ang Panginoong Hesukristo, na siyang banal na tubig ng buhay. Noong taong 2010, si Pastor Dante ay binigyan ng isang espesyal na pagkakatawag upang magpasimula ng isang simbahan sa Noveleta. Noong taong 2011, napagpasyahan ang pagdaraos ng 2 lingguhang pananambahan upang mapagkasya ang mga miyembro habang patuloy pa rin ang bawat isa sa pananalangin ukol sa isang mas malaking bahay-sambahan. Nang taon ring iyon, ipinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang dakilang hangarin kay Pastor Ruel Camia ukol sa pagpapasimula ng kauna-unahang bahay-sambahan ng UNIDA sa ibayong dagat. Dahil dito, kinailangan niyang tumungo sa Winnipeg, Canada ng taon din iyon. Sa kasalukuyang taong 2012, ang LWCF ay nakapagpatapos ng 2 delegado sa Sunday School Training Institute at 2 delegado rin sa Lay Leaders Training Institute. Sa taong ito, pinasimulan rin ang pagdaraos ng midweek service tuwing Miyerkules. Sa kabutihang loob ng Diyos, ang iba't ibang ministeryo ay nagpapatuloy. Ang mga small groups ng kalalakihan, kababaihan, at kabataan ay masigasig na humahayo upang magpalakasan, magdalanginan, at ibahagi ang salita ng Diyos. Ang mga kabataan ay patuloy na nag-aakay ng kanilang mga kapwa-kabataan tuwing ika-2 at ika-4 na Sabado upang dumalo sa XI Youth Fellowship. Bukod pa rito, ang mga maliliit na bata ay patuloy pa ring tinuturuan ng mga aral sa Biblia sa pamamagitan ng paaralang lingguhan. Sa loob ng 4 na taon, ay maraming mabubuting mga bagay ang ipinaranas ng Diyos. Maraming mga himala ang ating nasaksihan at maraming mga buhay ang patuloy niyang binabago. Tunay ngang siya ay matapat at karapat-dapat na papurihan.